Tropical Typhoon, Chairman TV. Weather update. Helping homeless people. Please subscribe. Magandang araw po, ito po ang latest update natin ngayong araw, January 4, 2025. Patuloy nga pong umiiral sa ating bansa yung shear line na nakaka-apekto po yan sa Northern Luzon. Habang yung amihan naman sa parte ng Batanes. At yung localized thunderstorm naman, posible natin maranasan yan sa natitirang bahagi ng ating bansa. At tayo naman po sa ating advanced weather forecast ng European Center, wala naman po tayong anumang posibleng bagyo na imomonitor sa loob ng ating Philippine Area of Responsibility. So ngayon nga po, asahan natin dito po sa ating rain map animation, sa may parte nga po ng Northern Luzon, asahan natin mataas ang tsansa ng pagulan at magiging maganda naman ang lagay ng panahon sa ilang bahagi ng ating bansa. Pagdating naman po ng alas 5 ng hapon mamaya, mataas ang tsansa pa rin ng pagulan sa parte pa rin ng Northern and Central Luzon, makulimlim na kaulapan sa Metro Manila na may kasamang isolated rain shower. Habang sa parte naman po ng Mindanao at ng Visayas, asahan natin may mga tsansa ng mga biglaang pagbuhos ng pag-ulan. At pagdating nga po ng alas 8 ng gabi mamaya, asahan natin tataas ang posibilidad ng mga isolated rain shower sa Mindanao, Visayas, Bicol Region at ganun din po sa halos buong Luzon, makulimlim na kaulapan na may isolated rain shower. Pagdating naman po ng alas 11 ng gabi mamaya, expected natin may mga tsansa ng pagulan sa Bicol Region, Marinduque, Romblon, dito nga po sa eastern portion ng Mindoro Provinces, western portion ng Mindanao at northeastern portion ng Luzon. Dumako na nga tayo sa ating advanced weather forecast. Dito po sa ating advanced weather forecast, bukas nga po, January 5, dahan-dahan na nga pong mawawala itong northeast monsoon o yung amihan at patuloy nga po itong humihina. Pero pagdating po ng January 6 hanggang January 7, muli nga pong bubugso yung ating northeast monsoon at yung ating shear line ay posibleng makaapekto po yan dito nga po sa may parte ng Eastern Visayas, Bicol Region at ng Mindanao. Pagdating naman po ng January 9 hanggang January 10, expected nga natin magiging maulan ang Bicol Region, Visayas, Palawan at Mindanao dahil po yan sa shear line. By January 11, ganun pa rin po, mataas pa rin ang tsansa ng pagulan sa parte ng Bicol Region, Visayas, Mindanao at Palawan. Kaiba yung pag-iingat sa ating mga kababayan dyan dahil posible nga yung mga pagbaha at pagguho ng lupa. Ganun din po by January 12, mataas pa rin ang tsansa ng pagulan sa may parte pa rin po ng Bicol Region. Kasama rin po dyan including Metro Manila and Palawan, dito po sa may parte naman ng Mindanao. By January 13 hanggang 14, mataas pa rin po ang posibilidad ng pagulan sa parte ng Bicol Region at ng Eastern Visayas. Pagdating naman po ng January 15 hanggang January 16, yung parte naman po ng Visayas ay tataas po ang tsansa ng mga posibilidad ng pagulan. Pagdating po ng January 17 hanggang 18, mataas po ang tsansa ng pag-ulan sa parte naman po ng Mindanao at ng Visayas. Sa ngayon nga po, wala naman tayo nakikitang anumang posibleng bagyo na makaka-apekto sa ating bansa. Pero again, inuulit po natin, yung ating advanced weather forecast is possible scenario pa lamang po yan. Malaki pa rin po ang tsansa na magbago po lahat yan. Kaya manatili tayong tumutok sa ating advanced weather forecast para malaman natin yung mga posibleng sama ng panahon na makaka-apekto sa ating bansa. Mag-iingat po tayo palagi. God bless po sa ating lahat.